So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, mag-phone comparison tayo ngayon ng dalawang napakalupit na Samsung products today. Samsung Galaxy A06 5G versus Samsung Galaxy A07 LTE. Ano kaya perfect na smartphone para sa inyo? 4G ba or 5G? Tara, pag-usapan natin. And for today's video, magko-compare tayo ng dalawang smartphone na very interesting. Kasi I know maraming namimili between dito sa dalawang smartphone na to. The Samsung Galaxy A07 LTE versus the Samsung Galaxy A06 5G. So, when it comes sa price, 4G versus 5G, and price difference, hindi sila gano'n nagkakalay ng presyo. Malang ng few thousand, binan natin few thousand of pesos yung A06 5G compare sa A07 LTE. Sabihin na natin kasi yung A06 5G, usually around pwede nyo siya makuha ng 5,000 pesos, 6,000. Minsan pinakasagad na mababa niya 4,000 pesos. Yung A07, 4 to 5,000 pesos po ang possible na pwede nyo siyang makuha. So again, di ba, very slight lang yung kanilang difference when it comes sa presyo. Kaya naguguluhan, mag-A07 LTE ba ako or A06 5G? At when it comes sa specifications kasi, overall specifications, hindi sila nagkakalayo mga ka-J-Vlog. Kaya dito sa ating video, tutulungan ko yung mag-decide kung ano nga ba ang pinaka-perfect na smartphone na pwede nyo mabili ngayong 2026. At kung interested kayo bumili nitong A06 5G at A07 LTE, tap mo yung video. Ayan, dito sa gilid na yan, view products, mura at bagsak presyo nyo lang ito makukuha. At ang magandang balita, exclusive lang yan dito sa ating video. Meron pa kayo makukuha additional discount voucher up to 1,000 pesos off. Biruin nyo yan ha. Nanood lang kayo, napupusuan yung bumili, tapos nalaman nyo may discount pa, di ba? And no worries, official stores po yung nilalagay natin mga links dyan sa ating video, okay? And dyan ko rin binili yung mga units natin. Ang una natin pag-uusapan, yung display quality. Sa display mga idol, wala silang ganong pinagkaiba. Both smartphone ay merong 6.7 inches, HD plus 720p resolution, notch display at 90Hz screen refresh rate. So again, alin man dito sa dalawang smartphone na to, pipiliin nyo when it comes sa display quality, wala silang pinagkaiba. Parehong-pareho lang sila ng specifications. Next, yung OS or yung longevity. So mas naunang na-release yung A06 5G compare sa A07 LTE, pero pareho sila out of the box Android 15. Meaning yan, baka pareho rin sila mawala sa market when it comes sa software update. Kaya wala rin tayong ganun pinagkaiba when it comes sa longevity kasi pareho naman silang Samsung or pareho sila ng UI na One UI version 8.0 sila ngayon with Android 16. So syempre ang isa sa pinaka-favorite ko talagang operating system sa Android is One UI dahil very trusted po ang One UI mga ka-J-Vlog at kumbaga when it comes sa security ng mga files is very encrypted naman sila. Yan ang isa sa pagmamalaki ni Samsung, longevity, software update, and encryptions and yung encryption ng mga files nyo, diba? So dito tayo ngayon magkakatalo processor kasi 5G versus 4G. So si Samsung Galaxy A06 5G is MediaTek Dimensity 6300 while the Samsung Galaxy A07 LTE is merong very powerful when it comes sa 4G variant na MediaTek Helio G99. So biruin mo ang MediaTek Helio G99 for a price tag na 4 to 5,000 pesos. Isa yan sa napagandang kumbagang feature netong si A07 LTE. So, syempre, yan na, magiging ano na kayo dito eh. Kumbaga, magiging meticuloso na kayo when it comes sa pagpili ng smartphone. Kasi ano ba, magpo 4G ba ako or magpo 5G? Pero when it comes sa performance, kamusta ba? Hindi ba sila nagkakala? Syempre, when it comes sa performance, mas lamang lang ng konting clock speed yung Dimensity 6300 compare sa A07 LTE na MediaTek Helio G99. Pero when it comes sa GPU, pareho po sila ng Mali G57 MC2. So, yun. Kunti lang naman siguro ang difference nila when it comes sa speed. Pero syempre, ang pinakalalamang talaga ni Samsung A06 5G is of course yung kanyang connectivity 5G. So, dyan po, clear winner dyan ng A06 5G. processor, kung gaming rin lang naman, no worries, hindi naman po sila nagkakalayo ng performance dahil pareho sila ng GPU. So ito very
interesting din na pagpili to. Ano ba sa RAM? Kasi si A07 LTE, dalawa po ang options yan. Meron tayong 4GB 64 at 4GB 128. Kung i-compare mo yung 4GB 128 ng A07 LTE at ang 4GB 128 ng A06 5G, hindi na sila, sobrang magkalapit na sila ng presyo. Kaya yun, when it comes sa RAM, wala naman din lalamang, pareho silang 4GB ang i-offer, kaya hindi naman kayo mahihirapan with choosing dito sa dalawang smartphone na to pagdating sa RAM itself. Pero yun nga, may ino-offer ang Samsung Galaxy A06 5G na mas mura, kumbaga, is yung 4GB 64. Kasi syempre yung mga consumers natin is, kumbaga, minsan hindi na sagaran yung minsan sagaran na yung budget nila, hindi na sila makadagdag, alam mo yun. So yung option lang nila, ito loads 64GB, okay ba? So sa 4 to 5,000 pesos, syempre it's very skeptical na sa mga ibang consumers natin bumili ng 64GB kasi syempre maliit na talaga, sobrang liit na. Kaya kung maglalaro kayo dito or heavy user kayo, definitely 64GB is a big na talaga yan. Pero kung wala ka na kayong choice, ayun, nagbibigay sila ng sa inyo, ng option naman when it comes sa storage, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. So kumbaga, pag nag-micro SD card kayo, dyan nyo nalagay mga photos, mga videos or documents nyo, tapos din na lang sa internal storage lagay nyo yung apps and games. Kasi po, hindi po natatransfer ang mga application or games sa memory card nyo, okay? So yun lang naman ang option natin when it comes sa RAM at ROM. Mas kumbaga flexible ang A07 LTE dahil dalawa po ang ino-offer niya na variant. Sa camera, wala rin kayong poproblemahin dahil pareho-pareho sila ng specification ng camera. 50 megapixel main at 8 megapixel front-facing camera. Performance-wise, wala naman talagang pinagkalayo or wala namang sobrang pinagkaiba. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na to, pipili nyo when it comes sa camera, parehong-pareho lang din. Ito pa nakakatawa. Yung battery, charging rate, IP rating, lahat pareho. IP54 sila, water and dust resistant, 5,000 mAh battery capacity rin sila with 25 watt fast charging, at syempre pareho silang walang charger out of the box. So sa ganyang mga side or ganyang mga factors, very identical ang A07 LTE at ang Samsung Galaxy A06 5G. So yun, when it comes sa design naman, sa design kasi when it comes sa form factor and all, nipis, gaan, hindi rin sila nagkakalayo. And yung design ng camera module, kumbaga di ba sa A06, pareho magkaiwala yung module, sa A07 kasi pinag-isa nila ng module, kumbaga. So sa design and aesthetic, wala rin silang pinagkaiba naman gano'n. Pareho durable, pareho maganda yung ergonomics sila. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Samsung Galaxy A06 5G and the Samsung Galaxy A07 LTE. So when it comes sa ating phone comparison, Lods, ikaw ba? Ano bang pipiliin mo? Kasi sabihin na natin mas mura po ang A07 LTE ng 1,000. Ano po ba? Magpo-4G po ba ako? Makakatipid ba ako? Or better option ko na po ang 5G? To be honest mga ka-J-Vlog, for me even though unang na-release ang A06 5G, for me better option to go is yung A06 5G. Kung makuha nyo siya ng napakagandang deal na 5 to 6,000 pesos, go ahead, yan ang kunin nyo. Kasi unang-unang magiging lamang yan, processor, Dimensity sa 6300, mas lamang siya ng konti sa G99, and of course the connectivity, 5G na po siya. Majority ng specifications nito, sa A07 LTE, wala po silang pinagkaiba. So again, kung gusto nyo makuha ng sobrang mura, bagsak presyo, ang A07 LTE, ang A06 5G, dito lang kayo bibili sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo lang dyan. Ang Samsung Galaxy A07 LTE at ang A06 5G, to be honest mga idol, alin man dito sa dalawang smartphone na ito bibili nyo, pareho silang sulit, pareho silang mura, at napaganda ng kanilang pricing today. Kung talagang A07 LTE ang inyong napupusuan, no worries, 4G connectivity is still reliable dito sa Philippines. I think yan pa rin naman ang dominant na connectivity when it comes sa provinces. At no worries, hindi naman po mabagal ang 4G, kaya panigurado pagdating sa longevity, pareho naman silang itatagal ng 5G. Kaya yun mga ka-J-Vlog, sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between the Samsung Galaxy A06 5G and the Samsung Galaxy A07 LTE.